walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Eto, fresh overload pa rin. Kararating lang namin galing IKEA, medyo pagod. So, galing kami sa Mega Bank na naglakad-lakad kami doon. May binili kami sa IKEA na gamit. So, tulad na lang neto. Ito. Ayan, binili namin siya doon. Actually, naka-jackpot kami dito. Di ba? Ang ganda. So, nabili ko lang siya sa halagang 99 baht ang isa. So, bumili ako ng dalawa. Dati, ano siya, 299. So, nag-sale siya. Ito lang yung sale. Pero ang ganda ng kulay. So, gustuhan ko siya. Tapos, syempre, bumili kami ng mga ilang gamit sa banyo. Pinalitan namin yung curtain. Tapos, yung mga, matte floor ba yon kung tawagin? So, yon. At saka, syempre, bumili ako ng bagong display dito sa itaas. Hindi nyo nakikita kasi mababa tong inuupuan ko. Anyway, so, nagustuhan ko siya. So, na-enjoy ko naman. Pero yung dinner namin, hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung kinainan namin. Nung una kasi, sabi ko okay doon. Dati kasi kumakain kami doon okay eh. Tapos kanina yung kumain kami, hindi ako nasarapan doon sa kinain ko. Sobrang anghang. Sabi ko grabe, para naman tong sinusunog yung bituka ko dito sa kinakain ko. So hindi ako natuwa. Tapos, hindi rin ako natuwa. Nag-try ako ng ibang flavor, hindi rin ako nasayahan. So, basta, in total suma, hindi siya masarap. Yon, ganon. Ayoko nang banggitin ko ano mang restaurant yon kasi para namang sinisiraan na natin siya. So, basta yung food na anghangan ako, tapos hindi ako nasarapan. Yon. So, ang panalo na lang doon, bumawi ako sa ice cream talaga. So, 2 cup na ice cream ang kinain ko para naman masulit-sulit yung binayad ko. Sana na lang, kumain na lang kami sa Santa Fe. Okay pa yun. So, nag-enjoy sana ako doon sa pork chop nila. By the way, so wala naman tayong magagawa. So, kailangan ko lang i-move on yung sarili ko. Mga ganong bagay, actually, hindi ko na masyado naman iniisip. Kumbaga, parang sige, move on na lang. Kesa naman yung i-imbiernahin ko pa yung sarili ko, di ba? So, useless din naman ko magmaktol ako dahil hindi ko gusto yung pagkain. So, bukas naman siguro may masarap na pagkain, di ba? So, yon. And then, ano pa ba? So, sana lahat kayo ay nakakain na rin ng bonggang-bongga. So, kung ano man yung kinakain ninyo, i-enjoy ninyo yan. At kung hindi naman ninyo gusto, better luck tomorrow. Ganon. Ganon lang yung laban. So, positive lang tayo lagi. So, katulad na lang sa, may nagtanong kasi sa akin, sabi niya, Mama, tingin mo ba, mananalo tayo ng Miss Universe habang daw ang may-ari ay si Kun An? Ako para sa akin, oo naman. Bakit naman hindi? So, dapat you have to think positive lang pagdating sa mga bagay na ganito. Lagi mo tandaan, this is a competition. May nananalo, may natatalo. Sabi kasi, si Michelle D daw, sobrang galing na daw talaga na yung pinadala natin. Pero hindi daw talaga nila nilagay sa top 5, kaya daw hindi daw nanalo. Ako naman, para sa akin, totoo naman, ganun kabad yung feeling ko nung hindi siya pumasok doon sa top 5. Pero, masasabi ko naman na parang yung nanalong Miss Universe ay maganda naman siya. Pang Miss Universe naman yung peg niya, matangkad, sexy, magaling naman yung performance niya. So, wala pa rin ako mai-complain kasi hindi naman ako galit kay Nicaragua dahil nanalo siya. Hindi rin ako galit dahil hindi nakapasok si Michelle D, tapos si Nicaragua ang nanalo. Kumbaga, parang nalulungkot ako doon sa parte na hindi nakarating si Michelle D doon sa dulo ng competition. But, syempre, kung titignan mo pa rin yung winner, maganda naman. Wala ka namang masasabi doon sa winner. Kung ikukumpara mo siya sa mga Miss Universe winners, papalo naman yung beauty niya talaga. Makikipagsabayan. Kaya lang, ayun nga lang, yung kanyang comm skills ay hindi panalo para sa akin. So, yon. Doon naman napapasok na hindi naman sa lahat ng oras kasi na puro comm skills lang ang tinitignan. So, sa kabuuan ng aspeto, panalo naman talaga itong si Nicaragua, si Shanice, di ba?
So, wala na ako iko-complain. Kumbaga parang, o sige, yan na yung nanalo. So, nakita naman natin na may beauty naman siya. Mahirap naman kung yung ang pinanalo nila ay hindi ganun kaganda. Tapos, maraming magaling. Tapos, hindi nila pinapasok. Kumbaga parang, this is a game eh. So, nandun doon na nakakalungkot kasi nakita naman natin yung kandidata natin nag-perform. But, hindi natin kasi alam kung ano ang thought ng mga judges dito. Kumbaga, bakit nga ba hindi? So, ano lang natin na nagkakaroon ng dayaan, na niloloko lang tayo dito. Kaya lang guys, kung ganun kasi yung mindset natin, parang talong-talo naman tayo doon. So, dapat sa mga bagay na to, maging open-minded tayo. So, hindi rin to yung parang forever na ganito. Halimbawa, ngayon, pinanalo nila si ganito dahil ito yung gusto nila. So, hindi naman sa susunod na taon kung sino yung gusto lang nila dahil sa eto na yung napili nila, ay hindi naman, magkukumpit pa rin yung mga girls. So, kung titignan mo ng positibo, yun nangyayari, ay iisipin mo pa rin, malaki pa rin yung chance natin na mauwi yung corona. So, katulad ng sinabi ko, noong 2015, nanalo tayo ng corona. Noong 2018, nanalo ulit tayo ng corona. So, ngayon 2024, malay mo, manalo ulit tayo ng corona, di ba? So, hindi natin alam. Kumbaga, parang maghintay lang tayo. So, 42 years nga bago maibalik sa atin yung corona uli ng Miss Universe eh. Nakapaghintay tayo, di ba? Pero wala tayong sinabi na, ay nako, mga mandaraya kayo, ganon. Wala namang ganon. Kumbaga, parang, bakit doon sa mga panahon na yon? Eh ngayon, ilang taon pa lang naman. So, it's almost 5 years ba? 18, 19, 20. 19, 20, 21, 22, 23. So, 5 years. So, malay mo naman, manalo tayo sa susunod na taon. Imagine mo ang USA nga, di ba? Nanalo sila noong 2013. Kung di ba ako nagkakamali, 2013 ba? So, tapos, 2012, nanalo sila ng Miss Universe kay Olivia Culpo. After 10 years, doon uli lang sila nanalo. So, ibig sabihin, you have to wait talaga. So, hindi po pwede yung taon-taon. So, siguro, yes, malakas yung pinapadala natin, pero siguro may mga nakikita lang na sila na mas gusto nila. So, ang dapat lang natin dito gawin ay magpadala lang tayo ng kandidata na alam mo may ibubuga, may alam mo may ganda, alam mo na kayang sumabay yung ganda niya sa lahat ng kandidata, yung makakasabay. Lalo na ngayon, hindi naman nila masyado tinitignan yung com skills ng girls. So, ang tinitignan nila talaga yung physical na kaanyuan na dapat talaga meron kang yung kumbaga extra miles eh, di ba? So, yon. So, may extravagance sa beauty ka talaga. So, dapat ganun yung ipadala natin. So, yun lang yung nakikita ko dito sa laban dito sa Miss Universe. So, keep going lang. Kasi, kung i-give up tayo, ngayon pa lang, dahil hindi tayo nanalo, parang tayo na rin talaga yung nagpatalo sa sarili natin. And then, always think positive. Hindi naman natin kailangan masyadong dibdibin kung ano naman yung nangyayari. Kasi, kung tutuusin, kahit hindi naman na-uwi ni Michelle D yung corona ng Miss Universe o hindi siya natungtong dun sa top 5, kung iisipin mo, dinaig niya pa yung mga top 5 dito sa Miss Universe. Dinaig niya pa yung winner. Kung pag-uusapan natin kung gaano siya nakakuha ng blessings sa mga nangyari, talagang grabe yung blessings ni Michelle D. Umapaw, umulan, di ba? At hanggang ngayon talaga si Michelle D ay isa sa mga the best pa rin na kandidata na ipinadala natin sa Miss Universe na hanggang ngayon yung kanyang popularity ay talaga naman namamayagpag ng bonggang-bongga. So doon pa lang sa part na yon, doon mo iisipin na iba talaga ang dating talaga ng kandidata natin at kung hindi man niya nasungkit yung corona, pero syempre panalong-panalo siya sa puso natin. And then malay mo, ngayon taon na to, makapagpadala tayo ng matinding kandidata sa sobrang dami ng naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe. Possible naman siguro na makakakuha tayo dyan ng isang kandidata na ile-level niya talaga yung sarili niya doon sa Miss Universe at ang laki ng chance na manalo. Ngayon sa nangyayari dito sa Miss Universe Philippines na ang daming nagsisalihan ng mga reigning queen na. So, dito masasabi ko na grabe ha. So, iba talaga ang galing ng Pilipinas. Kumbaga parang talagang mga palaban sila. Lahat sila gusto nila i-try yung Miss Universe.
And then, siguro naman makakapili ang organization ng Miss Universe Philippines na isa sa kanila ay pwedeng manalo talaga at pwedeng manalo doon sa Miss Universe, di ba? Kasi yung mga naglalabanan ngayon, kung tutuusin, talaga sasakit yung ulo mo eh. Kumbaga mga kabugera na to eh, wala ka talagang masasabi, walang tapon kung tutuusin. So nandoon ka sa parte na hindi pa yan nagsisimula nag-aano pa lang, umaabante pa lang, kumbaga parang pumapasok pa lang yung mga kandidata na sino yung magiging officially candidates, pero masasabi mo ngayon pa lang, oh my God, may mga ibubuga talaga tong mga to. So doon dapat maging happy ka at maging positibo ka kung paano ka titingin dito sa pageant. And then, of course, so malalaman natin yan kung hindi tayo manalo, edi better luck next time. At kung manalo naman tayo, edi mas bongga. But lagi mong tandaan, ang importante dito ay pumasok tayo sa semifinals at hindi tayo nabigo na mawala sa eksena. So, yun lang, ganun kasimple. And then, malay mo, di ba? Si Atisa manalo ng Miss Universe Philippines at hindi natin alam, baka mamaya destiny niya palang maging isang Miss Universe. Kasi guys, lagi niyong tandaan, it's about luck, destiny, at saka, syempre, doon din sa determination talaga ng kandidata na lumalaban. So, laban lang, sabi nga ni Michelle D, it's about destiny talaga eh, di ba? So, hintayin lang natin kung sino yung may itinakda. So, ngayon, sa mga naglalaban-laban ngayon, ayan, ang tabayanan natin, baka isa sa kanila talaga ay itinakda ng manalo ng Miss Universe Philippines, di ba? At pagdating sa Miss Universe, mag-shine siya like a diamond star, ayon, manalo siya ng Miss Universe title. So, don't lose your hope. Just keep going and keep fighting and then support. Ayun yung importante. Supporta lang tayo. And then, i-enjoy natin yung pageant more than doon sa seryoso tayo na akala mo ay lagi tayong nalulugi. Di ba? Pangit naman yung ganun. Basta think positive lang lagi. Diba? So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Samsam TV. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.